Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Araw po ngayon ng Huwebes. Masayang Huwebes sa inyong lahat. Masayang Huwebes. Nelson? Sa Webes Jen at sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat. Ano pa pong oras ngayon dyan? Ano man ang lagay ng panahon? Welcome po sa Saganang Mamamayan. At syempre po, ang Kuya Benny Antipoda. Kuya Benny, masayang Huwebes. Masayang Huwebes, Jen, at Nelson, at masayang Huwebes sa ating mga tagapanood. Naway lagi pong masagana ang ating pong mamamayan. Ayan, nako, sana po ay nakangiti kayo sapagkat sweldo sa araw na ito. At bukas naman ay Mayo 1, nako, Labor Day. Labor Day. Talagang sana, at kailan kaya mangyayari yung Labor Day nagdiriwang? No, hindi yung nagwewelga. Nagrarally ang mga Oo, yung manggagawa, ating mga no? manggagawa, no? Dahil sa kanilang hinaing na talaga nga namang sa halip na sila'y itrato bilang bayani, Oho. no? Nagiging alipin pa minsan ang tingin sa kanila. Totoo. Kaya yun ang yun ang pangarap natin eh. Yun yung close to impossible, pero naway dumating ang panahon na ang pagdiriwang ng Labor Day dahil matagumpay Oho. ang isang manggagawa at hindi dahil sa may hinaing ang manggagawa. Sa mga nakalipas na panahon, naalaala ko, Benit Nelson, kapag ka Labor Day, ang inaabangan lagi ang announcement ng dagdag sweldo. Dagdag sahod kasi yun yung regalo eh. Yes. 'Di ba? Parang Pasko 'yun eh. Pagka Pasko meron kang regalo, 'di ba? Regalo, oo. Pagkarating naman ng binyagan ng may pakimkim. Mga ganun sila. No? Oo. Oo, 'di ba? Binyagan mo, naging kasalan may pakimkim. Ito naman, Naging yan yung kaugalian. pinakapakimkim nila Sa mga manggagawa. sa mga manggagawa. Pero parang ilang administrasyon na nangyari, hindi na natigil na yung ganong kaugalian, no? Hindi na po nangyayari. Sa halip, ang sinasabi ngayon na incentive na lang ang ibinibigay sa mga manggagawa. At saka nagkaroon na rin ng mga regional tripartite Ayan, Wages Productivity Board. Yes. Yan. Na sila yung nag-a-announce per region. Oho. Kaya hindi na umaabot ng May 1. Ayun. In fairness naman, meron namang dagdag kahit pa 50-50 pesos, 100. Bagamat ang panawagan ngayon parang across the board, Oo, 200 lahat na. pesos. Yes. No? At saka yung mga region-region na magkakaiba. Aha. Di ba? Yung minimum sa Maynila ay iba ang minimum sa Marawi, Probinsya, iba tama, sa Ilocos. Sabi nila, hindi ba, minsan nga mas mahal sa probinsya. No? Alisin na niya yung mga ganon, bawat region. Sayang, wala dito sa ating mga papel na hawak ko. Ukol dun sa, ang tawag doon, yung sites para po pumunta yung mga walang trabaho. Ano tawag doon? Yung Job fair. job fair. Job fair. Job fair. Bukas meron. Meron bukas alam ko maraming mga sites po yun at saka sana nga, pero sayang, may bago ng tagapagsalita ang Department of Labor and Employment ngayon para sana maalaman natin kung ano ang aktibidad sa panig ng gobyerno. Kasi ang binabasa nating balita, kayo na Nelson at kayo Benny, yung schedule ng rally. Oo nga. May rally ang ganito, may rally ang ganyan. Pero alam mo, oh. sa halip na puntahan yung rally, Ano yun? kung merong may offer ang gobyerno Oo. na magandang puntahan nila, bay doon pupunta ang tao. Dapat nga, sana. Oo. Kung ako yung nasa Department of Labor, Secretary Benny Laguesma, siguro 2 weeks before, nag-iikot na ako ng impil ng radyo, ng telebisyon, at ikinakampanya ko sa lahat. Oy, sa halip na kayo mag-rally dito kayo pumunta sa job fair. Sa job fair. Oho. Parang ino-offer nila ay 100,000 job vacancies nationwide. At parang mga 1,000 plus companies ang mag-o-offer ng trabaho. Bibigay support. Yes. Ano ba lang naman yung malalaking kumpanyang yan amutan mo ng tiga 100 o 50 pwesto lang. O Yan, 20 yung pwesto ng empleyado para kunin nila itong mga to. Bay, malaking tulong sa ating mga kababayan. yan. Talon-talo sila ng militanteng grupo Kasi militanteng grupo, bago pa mayuway, may kampanya na sila. Ang dami ng email sa akin
Yun na nga, di ba? Sana ang ahensya ng gobyerno yung sinasamantala, no? Ako din ako laging naiinis yung mga ahensya ng gobyerno na ganyan. May budget naman kayo for yung information dissemination. At saka may mga tao kayo para dyan. Masasabi natin, alam mo, yan ang mahirap na sakit ng ating mga tao sa gobyerno. Yung passive ba? Passive, tapos sa reaction na lang sila, reactive na lang. Pagka binabanatan na, doon gagalaw, doon kikilos. Kailangan pang ipanawagan mo. O para bang kailangan lagi mong ipaalala. Abay, trabaho nyo yan. Dapat ginalawan nyo na yan as early as possible. No? Kailangan makita na ng tao na mayroong kinabukasan sa pamunuan ninyo. Yan, no? Diba? Kasi hindi lang naman yung usaping trabaho to eh. Ito'y kabuhayan na. Yan. Oo, idikit natin yung pagkain sa pagkainan ng pamilya. Di ba? Ay, ito. Habol natin. Bagamat ang hindi po tayo, ito'y sariling inisyatibo natin ito, Kuya Benny, ha? Yung mga taga-Dole, in fairness sa inyo, kung ayaw nyo magtrabaho, kami na magtatrabaho para sa inyo. Dapat ito, sinabi nyo nga 2 weeks before, para alam na. Ito daw, 115,000 na trabaho ang iaalok para sa mga kababayan natin naghahanap ng trabaho. Aba. Nationwide job fair gagawin po kasabay ng selebrasyon ng May 1, araw po ng paggawa. Yan. Ayon po sa Dole, mga kababayan, yung mga walang trabaho. Isulat nyo na po ito, baka may malapit sa lugar ninyo, ha? Meron daw pong 88 job fair site sa buong bansa na karamihan po ay nasa mga mall. Ayan, hindi kayo maiinitan para maging accessible po sa mga naghahanap ng trabaho. At alam niyo ba, mayroon daw pong 1,280 local employers ang sasali sa aktibidad. Kabilang daw po ang mga top vacancies sa wholesale, retail, manufacturing, construction, business process outsourcing, and accommodation and food service sector. Yan. Ayon po sa Dole, ang mga job seeker, tiyakin ninyo na may dala kayong kopya ng inyong application documents, gaya po ng resume, valid identification card, para daw po sa mas mabilis na proseso. Ayan. Mamimili pala kayo Banggitin pa natin to. Ano yung Sige. Ito. 124th Labor Day Nationwide Job Fair Venues. Yan. Ito ang region, date, and venue. NCR po, May 1, 2026 sa SMX Convention Center. Yan. Sa May 1, 2026 din sa SM Grand Central. At May 1 din ito, SM City Caloocan. No? At sa May 4 naman, sa SM Valenzuela. Iba lang yung May 4 lang ito, SM Valenzuela, no? Yes, pero yung ito pang susunod, is May 1 din ito, Robinsons, Manila. At May 1 din po ito sa Ayala Mall Circuit, Makati. At May 1 din po ito sa Taguig Convention Center. So dito sa Metro Manila, marami pala. Ang dami. Ito pa, meron pa. Parañaque City Social Hall and Sports Complex. Lahat po na babanggitin dito ay May 1 po ito, ha? Robinson's Place, Las Piñas. Sa SM South Mall. Robinson's Metro East. Museo de Pateros. Ito, sa may Pateros, Museo de Pateros, no po? At SM Marikina. At itong sa Quezon City, Mais Center. Yan. At dito naman sa Alabang Central Market, sa May 4 po. May 4 naman yan. Ulitin natin, May 4, 2026, Alabang Central Market. Ito naman po, ngayong araw na to, April 30, 2026. Atrium Executive Building, Mandaluyong City Hall. No po, sa May 15 naman po, 2026, Walter Mart, Quezon City. May 15 din po ito sa SM North EDSA. Ayun. Yun. Ito naman po. Sa Baguio naman po, sa SM Baguio City. Cordillera na ito. SM City Baguio, sa Carpo. May 1 po ito, no? Punta ho kayo sa SM City. Ito rin po sa Baguio Cultural and Convention Center. May 1 din po ito. Ito hong iba, tapos na nung April 23, 27, tapos na po ito. Itong Region 1 naman po, Yan. May 1 din po ito sa SM City Lawag, Ilocos Norte.
At doon po sa Chavit Coliseum, Tamag, Bigan City, Ilocos Sur, Oh. Robinsons La Union, Provincial Training and Development 2, Capitol Complex, Lingayen, Pangasinan, Robinsons Pangasinan, Calasiao, Pangasinan, CB Mall, Urdaneta City, Pangasinan. Lahat po ito ay May 1 na po. At sa Region 2 naman po ay sa Robinsons Place, Santiago, at SM City, Tugigaraw, Oho. Apari Public Gymnasium, Apari, Cagayan, at yung May 6 and 7 naman po sa Convention Center, Capitol Compound, Bayongbong, Nueva Vizcaya. So, Abay, karami dami pala pala nito. ito. Oh. Ang Luzon, dami Visayas, na. Mindanao. Oo, Luzon, Oh. Visayas, Mindanao. Halos lahat po ng mall meron tayo, no po? Hindi na lang ho namin mababasa lahat, mauubos Ubus ang po oras yung oras natin. natin dito. Oho. Pinakamabuti. Yun ang sinasabi ko sa mga taga-Dole. Kung ito ho, kinampanya niyo bago itong araw to, di ba? Oh, At saka yung di na bukas. paghati-hati namin to. Hindi naman kayo magbabayad sa amin. Libre naman ito. Bahagi na ng public service. Tsaka dito nyo lang ho makikita sa ganang mamaya, nababanggitin talaga namin yung mga pangalan ng mall. O yun na nga. O dahil doon sa mga ibang istasyon, pag isipin mo, iniwasan nila. nag-cover sa loob ng mall, hindi man lang nila mabanggit yung mall. Hindi, yun na nga. Mo naman, di na nahiya. Di ba? Doon ka na nag-cover ng event, hindi mo man lang mabanggit. Ito po binabanggit namin Hindi, para ho sa kaalaman ng taong bayan. Hindi, malungkot ka doon. Nasusunog na yung mall. Di ba sabi Hindi ko? pa masabi kung anong mall yun. May nasusunog pong mall. Oh, Isang mall. Isang Isang malaking mall. mall. Ayaw sabi, anong mall yan? Basta isang malaking mall. basta ho, tawag yan, tamol-mol. Kalokohan talaga yan. Nakakita na ba kayo ng actual na, ano ba bukas sa isang mall niyan, puntahan ninyo? Oo. Kung gaano kadami ang nagpupunta? Yung mga job fair na ganyan. San tambak yan? Yung, nga. kasi nagkakataon naman na pagka May 1, eh, siyempre, Wala holiday, naman trabaho, diba? holiday. Tama ka. Punta ka ng mall. Naku, ang dami. Oo. San tambak ang Tsaka nag-a-apply? hindi lang yung walang trabaho pumupunta dyan. Oo. Marami rin pumupunta dyan na ang buong paniwala nila ay maliit ang sinasahod namin. Susubukan din nila Naghanap sa ng iba sideline. para Yes. tumaas yung kanilang sweldo at makakita ng greener pasture. Eto, Yan. file video natin ito sa mga nagdaang job fair. Ganyan kadami. Dami, haba ng Oo, pila. haba ng pila. Eh, ilan kaya dyan ang natatanggap o nagkakaroon ng trabaho? Eh, sabi rito, 115,000 daw. At saka meron ng mga on the spot na natatanggap. Pero hindi ko lang alam kung gaano sa dami nga. Sabi natin, no? Kung lahat ba ito, 115,000, napipill up. Di ba? Sa araw na mismo. Yun po ang pero kung ito sana ay naikakampanyan ng mabuti ng Department of Labor and Employment, wala eh. Ang gusto nila, kariling kusa. Diba? Kaya nga, halimbawa, kung sila mismo nag-iikot, ano? Sino bang himpilan ng radyo television na tatanggi? Oy, taga-Dole po kami. Meron nung kaming ganitong kampanya, pwede bang, di ba? Para ho sa bayan, Para, para sa mga kababayan natin. Pagka hindi ho kayo tinanggap, ipasara nyo. Kayo gobyerno eh. Di ba? Ayaw kayo suportahan. Mga ganyan eh. Kasi lalabag sa prangkisa. Yes, kaya ang pangunahin kaya kabinigyan ng prangkisa para serbisyo sa bayan eh. Andito ang ahensya ng gobyerno, ayaw mong bigyan ng pagkakataon magkasalita, 'di ba? Yan ang ayaw samantalahin ng iba. Parang dagdag trabaho namin yan diyan eh. Ayaw namin ito. Yun nag-iikot. Merong ganyan na napakasipag. No? Yun nga, militanting grupo. Napakasipag, may rally kami. May rally. Saan tayo mag-uumpisa? Di ba? Ayun. Pero sana sa gobyerno, higit na maging masipag. Kasi Mas ito kailangan masipag ito ka. eh. Di ba? Mas kailangan ito ng ating mga kababayan. Yes. At kung tumaas ho naman ang employment, abay, ang makikinabang po, magiging produktibo din ng ating mamamayan eh. Yes. Hindi ho ba? Yun. Tulungan niyo po. Anyway, sa mga probinsya sana, no? Kasi ito po naman bawat region meron. Kaya sa halip na kayo po ay sumama sa mga rally, doon na lang kayo. Baka swertihin pa, magkaroon pa kayo ng dagdag na hanap buhay. Di ba? Yes. Yun ang ating ikinakampanya para sa ating mga kababayan sa araw ng bukas. Yes. Kaya, Huwag na kayo sumama sa rally. at wala ho tayong aasahan dagdag sweldo, ha? Walang announcement daw. Wala. Kasi meron ng mga announcement ng mga nakaraan. Bawat Per region. Oo. Ang ginawa ng Pangulo Jen, dahil Labor Day bukas, Oo. ang binigyan niya ng benepisyo, yung mga magle-labor. Paano construction worker? Yung mga anak.
Hindi ba? Ganon. Ano to? Libre tayo. Libre ang panganganak. Tinaasan po ang benefits ng mga manganganak. Oho. Yung PhilHealth coverage. Hindi ba? Balita natin kanina yan na itinaas po ang benefits. Yung coverage, libre. Yung gagastusin ng PhilHealth para sa mga manganganak. So, ayun, labor yun Labor. Kaya, yun ata, no? Pero ito under PhilHealth. Oo, PhilHealth. Ayun. Paano kung halimbawa hindi pa naman kabuwanan bukas? Anak na yan. Itagtag na, tatalon-talon. Hindi naman kahit, ibig sabihin lang, Isinabay lang yung balita ng Labor Day. Hindi naman ibig sabihin hanggang bukas lang pwede mga anak. Akala ko bukas lang ang libre. So, sa mga probinsya ngayon na malalayo sa wag na kayong matakot. April 30 starting today. Ayun. Wag na kayong matakot na magpunta ng ospital kasi iba diyan natatakot baka mahal ang babayaran. Lalo kung sila po ay cesarean, Huwag niyo sapalaran ng buhay niyo. Yun, buhay ninyo tsaka yung buhay ng inyong mga anak. Kasi may mga benepisyo na po. Kasi ngayon lahat na ng mamamayan ng Pilipinas miyembro na ng PhilHealth. Yes. Opo. Miyembro na po tayo kahit hindi kayo naguhulog. Alam ko automatic member na po tayo ngayon. Yun. Halimbawa, normal delivery. Oo. Ang coverage na ay 29,000 pesos. Ayan, normal. Pagka cesarean, hanggang 62,000. Pwede na. Oo. Kasama yung prenatal check-up, bakuna, laboratory test, at postnatal care. Ayan dapat. Ayun. Kasi ang iba nga sa mga probinsya, parang ayaw pa rin magpunta ng Lalo sana pati ang tag doon yung lying in. Meron ba mga accredited na gano'n? Kasi sa mga probinsya, lying in PhilHealth. PhilHealth dapat. Pero yung kumadrona, wala. Ayun. Kasi sarili lang ata kaya kayo nang umaga nga na pinagkukwentuhan na namin ni Nelson Kami ng mga panahon natin, Kuya Benny. Ang maraming bata, siguro mga 72 hanggang 80, kumadrona halos lahat yan. Sa bahay. Di ba sa mga bahay-bahay lang pinanganganak Sa bahay, Palangganang may mainit na tubig lang ang katapat. Magandahan niya kayo. Walang mga gamot-gamot. Pero dahil nga sa ngayon, siyempre, develop na, marami talaga ngayon talagang sa ospital at para naiingatan din po yung kanilang mga anak. Kaya umunti na rin ng mga nag-aaral ng midwives ngayon, di ba? Ayun. So yun ang regalo ng Pangulo. Regalo ng Pangulo. Regalo ng Pangulo. Sa Labor Day. Yeah. Wala ba siyang regalo sa mga mister ng tahanan na nagsisikap na magtrabaho para sa kanilang pamilya? Nahuli na. Nahuli na? Nahuli na? Si Mister? Na-stop o? Liwanagin mo yung nahuli. Napigilan. Napigilan o na-stop. Yan ang pinakamaganda. Meron nga nakikita sa Facebook. Sabi, nahuli na. Ang ano daw? Yung kaniyang nilutong galunggong, Na-stop. na-stop. Yun ang ulam nila. Yun ang ulam nila. Yung na-stop na galunggong. Sariwa-sariwa yan. Sariwa-sariwa. Ay, naku. Pero meron pala akong ito singit ko lang, naalala ko lang, biglang nag-trigger sa isip ko. Speaking of padre de pamilya, Kuya Benny, ito medyo malungkot pa. Pero ito sana matawagan ng pansin na ang gobyerno, ang mga law enforcers natin, pati ho ang mga ahensya ng pamahalaan. Kasi mukhang, ito hindi lang gaano nababalita Marami po ngayon na mga padre de pamilya ang talaga namang lumalaglag po sa labis na kahirapan, labis na pag-aalala. At ang iba nga po, sa isang malungkot na balita, ay nagpapakamatay. Yeah. Ang usapin po, nalululong sa online games, Kuya Benny. Yung tinatawag na scatter. Yan, marami pa. Sabi, mga katulad pa niyan, iba't iba pa. Yan, actually, yan nga yung nakakuha nating masamang balita nung nakarang linggo. Isang padre de pamilya, ang nadispalko niya yung perang pang-birthday ng anak niya. Halagang 25,000. Nako. Nung natalo siya sa sugal, sa online, abay nagbigti. Nako. Yun ang malungkot. So, Hindi niya kayang humarap hindi din na sa po natin pamilya. babanggitin ang pangalan nung biktima dahil magiging kahiya-hiya pa nga naman daw Pero sa ito, Kuya pamilya Benny, nila. isang bagay, hindi ito katang isip Totoong nangyari ito. Totoong nangyari ito.
nangyari ito. Sa Batangas City po, nangyari ito. So, At maaring marami pang nangyayari mga ganyan na hindi lang nababalita. na hindi nababalita Yun. talaga. Dahil nga naman, magiging kahiya-hiya yung pamilya nila, di ba? Oho. Pagka nabalitaan pa na tungkol sa sugal, nagbigti, nagpakamatay, di ba? Oho. At hindi po bihira mangyari to. Madalas na pong nangyayari to. Dahil malinaw naman po, no? Ang Pogo, kaya ho inayawan ng sambayan ng Pilipino dahil ayaw natin ng sugal. Tama, kinundi na natin yan. Kinundi na. Pinalayas natin sa Pilipinas sa mga yan, Kuya Ngayon, Benny. doon sa mga may pera na nagsusugal, hindi naman namin kayo pwede awatin, pera niya yan eh. O yun na nga. Oh. Pero doon sa mga walang pera at may hirap na nagsusugal, abay, tulungan naman po natin, hindi para magsugal lalo. Alam mo, ang nangyari ngayon, tignan nyo na lang sa expressway kung ilan ang advertisement. Meron ba ng dyan? Yung mga mga ano? pasugal, yung malalaking billboard. Ah, ganun ba? Ang lalaking billboard, yes. Oho. Diyan sa EDSA, meron din. Well, would you imagine? Tapos mga sikat na artista nandyan. Nag-i-endorse. Diba? ano? Nag-i-endorse. Tapos Hindi lang, meron. Oh. hindi lang ngayon. Ang latest ay pati sa mga sari-sari store, yung mga maliliit Ano, na paano tindahan, sari-sari? Oo. meron sila mga poster dyan Okay. na nandun. At nandun din yung QR code na pagka binaril mong gano'n, Tatapat mo yung salto. Makakapasok ka na sa link. Oo. Ah, ganun? Wala ka nang wala nang mahirap pa. Magse-search ka pa. Wala. Grabe na pala talaga, di ba no? bawal na nga yung advertising nung ganyan? But Ay ngayon hanggang sa... sinabi nga, bawal sa Gcash Ayun eh. nga. Pero kalokohan, meron pa rin. Pati nga ngayon sa mga, minsan nanonood ako ng mga major newscast sa gabi, ah. May meron na rin. pumapasok, may pumapasok. Eh, anong nangyari dun sa Senate hearing? Nag-i-endorse pa, maganda babae, tsaka isa yung komedyante. Naku Na, po. ano, Mukhang kabayo. hindi ko, Yung ba yun? yata. Oh, yun. Oh, yun. Hindi ba may Senate hearing tungkol dyan? Na, Talagang kinundi na. Oo. Ninabanan talaga yan. At sinabihan pa ng isang senador na, pagka nakita pa namin yan, ha? Oh. Ganito mangyayari sa inyo, ha? Ay, oo, matapang yung senador na yun, ha? Oh, Ang tanong nga natin, hanggang kailan kaya ito, di ba? mukhang mahimik na rin bigla. Ayun At, nga. Mukhang maayos naman eh. Oh, paano maayos? Inayos naman. maayos na. Sino ang inayos? Inayos nila yung maayos. Yung Yun, ang pagkakalatag. masakit na katotohanan. Well, kaya natin ito tinatalakay. Sana po, baka may mga tatay dyan, nanay, ang mga anak po ninyo, ang pagsusugal ngayon, hindi ka na pupunta sa kung saan eh. Sa loob po ng kwarto, nandun na po mismo sa tabi ninyo. Papaano natin ito lalabanan? Ang magagawa lang po sa amin sa palatuntunan, kundinahin itong bagay na ito. Ano ha? Pero sana yung mga ahensya ng gobyerno, Kuya Benny, huwag nyo naman po gawing accessible sa taong bayan. Oo, ang ilapit Oo. po natin, ulit-ulitin po namin, ang ilapit natin Oo. sa mesa, sa hapagkainan po ng ating mga kababayan, pagkain, hindi po yung sugal. Yun, tama. Oo. Yun ho ang pakiusap namin dito sa ganang mamamayan. Oho. Na talagang, talagang nanggigigil ako doon sa narinig kong yan. Para bang napaka-helpless na ng ating sambayanan pagkarating sa mga nangyayari dito sa ating mga kababayan. At ang iba pa Diba? dyan, bukod pa dyan, Kuya Benny, ang iba dyan, scam, ha? Scam. Yung Hindi, as in pero totally, bilib wala. ko naman sa gobyerno, dahil Oo. sa scam. Bakit daw? Ang galing nila. Paano magaling? Talagang binablock nila eh. O, tama naman. Binablock nila. Trabaho naman nila yun. Ang bilis ng DICT. Oho. Pero ito matindi. Ang PAGCOR at ang CICC nagbablock ng mga sites na merong mga affiliate programs. Okay na Okay. sana yung block. Kaso ang ginawa nila dyan, nirekomenda nila ang mga sites na yan na PAGCOR approved. Samantalang pinatanggal nila ang mga ads sa EDSA. Di ba? Ah, ganon. Takbo mo, kumbaga, nandun ka sa mga scammer, Oo. ibablock nila yun. Okay. Pero irerekomenda ka nila doon sa Na PAGCOR approved daw. yes, PAGCOR approved May, daw. sabi ko pag lisensyado po ito, parang ganon. Oo. Mali pa rin. Oo. Eh di parang ini-offer mo nga sa kanila, ito na po, huwag ho yung scam yan. Ito po, legal na parang ganun ba nangyari? Ito direkta nilang nire-recommenda Oo. sa end users na maengganyo at makakapagdulot ng addiction sa isang pindot lang. Naku po. Di ba? Ang isa pang problema, mahina yung know your customers ng Ay, ilang yung sites. KYC. Yes. Kasi dapat daw dyan, edad mo, ganito, ganyan, Oo, etc. etc. Hindi mo naman nakikita ng personal eh. Yun na nga. At pwede naman ako gumamit ng peke ng mga ID riyan. Oho. Di ba?
At sasabihin mo, "Bay, di ko kasalanan. Siya gumamit ng peking ID. Malay ko bang 6 na taon o 8 taon lang yan." Di ba? Batang maliit pa. Ako mo. Di ba? Hindi, masyadong eksagerada. O sabihin na natin, mga 13 years old or 15 years old yan. Di ba? O, ang isa pang problema dyan, yung base dito, kailangan ang solusyon talaga para hindi yung mahihirap ang kawawa sa mga kasino na yan. Oo. Taasan ng minimum deposit sa mga yan para hindi yung mga mahihirap ang pumasok at maglaro. Kasi iba dyan, barya-barya, piso-piso. Okay, sa 100 piso eh. Oo. Oho. At doon naman sa live casino, gayahin natin yung pareho sa Korea. Na? Sa Korea, kapag local kang taga roon, Oo. bago ka makapasok ng casino, magbabayad ka ng entrance fee na $100. Ganun siya sabihin, hindi ka basta-basta Hindi ka makakapasok. So, papasok ka pa lang, talo ka na ng $100. entrance fee mo. Oo, entrance fee mo. Di ba? Ngayon, kung libre ka lang kapag ikaw ay foreigner, Okay. pakikita mo passport mo, makakapasok ka kung foreign passport ka. So, yun pagka yung- local ka, Korean, Yes. automatic magbabayad Bayad ka. O di talo ka kagad. So, ibig sabihin, yung mayayaman lamang ang kayang pumasok. Then saka yun doon kasi talagang papasok ka. Kumbaga, kontrolado ng gobyerno yan. Ano? Wala tayong magagawa. License yun eh. Real time, pupunta ka doon. Pero, yun na nga, sa kanila, ganun kahigpit. Ano? Pero sa atin kasi, inilapit na sa palad eh. Yeah. Di ba? Ito pa ang sabi ni Mark Rivera, na kaibigan natin, no? Tinanggal nila online sabong pero pinalit nila yung online casino. Sa hirap ng buhay, dyan na lalong maghihirap at malulubog at sa kasamaang palad nagpapamatay ang ating mga kababayan. So ano ang gagawin dito ng regulatory agency ng ating pamahalaan? PAGCOR, Games and Amusement Board, at ang ating mga mambabatas. Kasi ang ating mga mambabatas ngayon, hindi mo mapiho kung sino ang laban tsaka pabor eh. Kasi yung mga taong akala mo laban, Kuya Nelson, Kuya Benny, akala mo kunyari laban eh. Oo nga. Pero sa kabilang banda, Buti pa yung sa meron yung laban o bawi, di ba? Oo. Dito hindi, laban, kabig. Laban, kabig. wala. Paano natin ito gagawin? Ano? Yes. O, Paano natin ito siguro sasawatain? tayo bilang, alam mo yung ilang mga kasama nga natin sa mainstream media, wala ka na maririnig tungkol dito eh. Ay, hindi nila pwedeng batikusin yan. Oo, kasi may commercial doon sa mga stasyon nila. Pagka binatikos nila yan, ay magpo-pull out kami dyan. Oo. Suspindihin niyo yung broadcaster niyo yan. Pag hindi niyo sinuspindi yan, pull out kami dyan. Di ba? Could you imagine that? Yun na nga. No? Na isinapalaran natin yung mga hirap nating mga kababayan para lang sa kakurampot na ads na ibinigay sa inyo. Ang sasabihin lang na, ang pagsusugal, ay ganito, ganyan. Sa inyo. Di ba? Meron sila commercial na gano'n. Ay, hindi po pwede sa mga taong Ang ganda nalulungkot. pa, para hindi halata, di ba? Oo. Alamin nyo kung kailan kayo dapat tumigil. Oo. Di ba pwedeng wag ka nang magsimula? mag-umpisa, di ba? Oo. Pag gaya nung sinabi mo pala kanina no, sa online, ito pala, kukumbinsin ka, kunyari libre lang muna. Hanggang Para kumbaga makabisa mo. Marunong ka na. Marunong ka na. So At nananalo ko. Ito'y walang pera, pero nananalo ko. papanaluhin ka eh. Kasi wala pantaya eh. So pag nainganyo ka na, Pagpasok mo ngayon, iinganyohin ka lalo. Okay. May libre kang pera. May libre ka, Kunwari, mag-deposit ka 1,000, may libre kang 200 piso. hindi 1-2. 1,2 na agad yung pera mo. Tapos papapanalunin ka, yung 1,2 mo magiging 2,000. Nako, di nainganyo ka na ngayon. Nainganyo na. Oo. Tapos yung 2,000 mo naging 5,000. Nako. Di ba? Oo. O, nakabili ka ngayon ng sapatos, no? Na halagang 4,000. Pinakagat ka lang pala, no? Kinabukasan, sanla mo yung motor mo kasi malaki talo mo. Yung algorithm pala niya. So, inaaral ka na pala algorithm niya. yan, yes. May algorithm pala siya. Yes. Tapos si computer yan eh. Oo. Tsaka yan, malinaw lang naman na sa isang system, meron lang certain percentage na ibabalik sa player. No? Kaya kahit ano mangyari, talo kayo dyan. Yan. Kung gusto nyo manalo dyan, pagkatapos nyo manalo, wag na kayong maglaro. Yun Pinakamabuti, wag na talaga. Wag yun ang tikman Pero, pa, no? Oo. ang masakit naman dyan, doon sa mga naglaro na nanalo,
imposibleng hindi ka bumalik uli. Ganon. Dahil Kasi naka-team ka eh. Inaaral na nila yung Nakahati ka sistema ng tao. Oo, no? di ba nga, Totoo. nanalo ka. Nakabili ka ng sapatos na Maganda-ganda. magara, Oo, di ba? gusto mo nga naman. Oo. Kinabukasan, wala ka panlaro. Sanla mo muna motor mo. Di ba? Para yun ngayon ang panlaro mo. Oo. Baka naman manalo, makabili ka pang bago. Oo. Ay, naku, please bago po. naman ang sapatos mo. Please po, sa mga ahensya ng pamahalaan, yung regulatory agency natin, ano ha, well, maliit ang kinikita ng gobyerno ngayon, ano ha, baka naghahanap po kayo ng mga dagdag na mga pagkakakitaan, sana po, wag naman sugal, wag ito, ano ha, nilabanan na ho natin ito, bakit po lumilipat tayo, nag-shift tayo sa iba, na ang nalululong ngayon, kapwa na natin Pilipino. Yung Pogo, Ayun na nga. dayuhan eh. Oo, mga Yung hindi Pogo, naman nakakataya yan. Dayuhan ang tumataya. Oo. No? At saka Etong Pigo, Pilipino ang biktima. Tinawag na Pigo. Philippine, ano, tawag ganon? nila eh. Oo. Ganon. Ay, nako. Ngayon po, sa Senado, meron pa isang babaeng mababatas na yun daw yung South Korean fugitive ba yun? Chinese fugitive? Na operator pala dito. Binulgar niya, in-expose eh. Pero parang 2 araw lang tumahimik din kaagad eh. Maayos Gambling naman. operator daw yun eh. Maayos naman. Paano maayos? Nahuli? Hindi, maayos naman yung pagkakatigil. Hindi naman halata, di ba? Hindi. Ginawa din hanap buhay ng ilang ano talaga. Oo, talagang hindi man halata, ramdam natin Oo, kung kaya- ano yung mga nangyayari. Kaya pala tuntunan ito, ayun pala Philippine Inland Gaming Operator, kaya pala Pigo. Inland, isipin mo. Oo. Oo. Ang biktima na niyan nasa loob na Kapwa na ng natin Pilipina. Oo. Pilipino, no? Tapos, ang masakit pa, yung mga tumataya dyan, yung mga yung mga below minimum pa ang kinikita. Kasi nagbabakasakali nga eh. Nagbabakasakali, di ba? Yung mga bata. Sidecar boy, Yan, tricycle boy, di ba? Akala kasi natin barya-barya, pero pagka pinagsama-sama mo yan, Malaki. Malaki ho yan, buong Hindi kasi Pilipinas. kung ang minimum ng sweldo ngayon nasa 700, Oo. no? A day. A day. Yan sa larong mga slot machine na yan, kaya mo matalo kahit na 10,000 araw-araw. Naku po. Oo. Kaya nandyan na yung, gaya niya, na-dispal ko nga yung pang-birthday nung anak. Oo. Nagbigti. Naku po. Ito po hindi katang-isip to. Nangyayari talaga dan. Kaya ho namin ituro. Kapag may tumawag yung tagapagkor dito, sasamahan po namin kayo. Oho. Para ho maipatunayan lang sa inyo, ayaw lang talaga pabanggit yung pangalan ng biktima. At yun nga ang report natin, Kuya Benny, Kuya Nelson, hindi lang ito, kundi marami. Ang nangyayari araw-araw, hindi lang po nila inire-report na ang dahilan Yes. ay ito nga po, yung mga online games na ito. Ay, Hirap. ipulis po natin ang sarili nating pamilya, yung mga nanay, mga tatay. Please po, bantayan yung mga anak. Akala nyo na ang bait ng anak ko nasa bahay, hindi nag-aalis. Hindi umaalis. Nasa kwarto Nasa lang. kwarto. Laging nakalak. No? Oo. Yun pala. Yun pala Lulong na sa sugal. Lulong na sa sugal. Oo. Ay, nako. Tandaan ho natin, hindi lang sa computer, pati po sa cellphone. Pwede po yan. Oho. Paano? Paalam kami. Ay, di po. Magbabalik pa sa ganang mamamayan. Mga kapatid, mga kabarangay, mga kasambahay, mga ka-SGM, panalo clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon na tayo sa Always Panalo. Pure gold po yun, oh. Mababa ang presyo, very convenient sa dami ng stores nationwide at laging kompleto. At may Pure Gold mobile app din po. Kaya dun sa mga ayaw pang lumabas, ay pwede mag-order. Magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download nyo na ang Pure Gold Mobile. At mahigit 50 taon na pong nagdadala ng ginhawa sa mga tahanang Pilipino, subok sa tibay, siguradong kalidad. Kung maayos na pahinga ang usapan, isang pangalan ang mapagkakatiwalaan. Salem Bed, ang hari ng tibay. Ayan. Sarap patulog. Ay, happy viewing muna kay retired General James Brillantes. Uy, Ayun, nakatutok. Dodong Diamond, Si nanonood. Dodong Diamond, ano ha? Salamat po, Sir James. At ganun din daw po ang mga taga riyan sa Capitol Distrito ng Quezon City. Ayan. At sa lahat Pati po ng na rin mga natin
Oh, mga Si Batang San Miguel Brian. daw. Ha? Batang San Miguel. Batang Yan. San Miguel, yes. Nandyan yung mga kaibigan natin, mga general eh. General Ber at Oo. saka Charles Calima. Yes, Charles Calima. Batiin na rin natin si Brian Peña Cruz na laging nakasubaybay sa saganang mamamayan. And of course, kay Doc Tony Cristobal na Charter President ng Customs Industry Training Institute. Yan, lagi rin nanonood sa atin yan. Yan. Speaking of customs, si Kuya Yeye Manawis, nakatutok sa atin Oo, lagi. Ha? Kuya Ang laki Yeye. ng accomplishment nila no isang araw, 250 million worth ng drugs na nilagay sa bumbilya. Sa Bumbilya. Oo, mantakin mo pati Ang bumbilya. tawag na siya Bumbilya. Siya Bumbilya ang tawag nila. Ganun din, si Ma'am Yasmin Mapa, nakita ko, no? At mismong pinuntahan pala yan ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Ay, congratulations po. At yung isa pa nga nating kaibigan dyan, si Attorney Gilbert Ordoña. Siya naman yung sa Customs Police Anti-Illegal Drugs Task Force, Yan. CAIDTF. Attorney Gilbert, magandang hapon po sa inyo. At salamat po sa pagsubaybay sa ating palatuntunan. Yes, happy birthday din po kay Ranel Angeles ng Doña Faustina. Yan. Ba? Yan, binabati ka ng iyong brother na si Arman Angeles. Ayun. Yan, mga taga Quezon to. At of course, Doña Faustina, kapitbahay ko yan? O sa ibang Doña Faustina yan? Taga Doña Faustina ako eh. sa Quezon to. Sa Quezon. Quezon. Akala ko Doña Faustina, diyan Quezon City kasi. Oh, Quezon. Quezon Province to. Quezon Province. At of course, ang ating regular viewer na si Lion Aida Flora. Yan. Na lagi nakatutok sa atin. Mga taga Lions Club. Yes, mga taga Lions Club. Oh, ang dami talagang... Gusto niyo bang kahit pa paano madagdagan ng sweldo ninyo? Nelson, Benny. Okay na ako sa sweldo ko. Gusto mo ba magdagdagan Hindi, sa'yo? gusto mo magbawas pa? Hindi kasi meron daw palang pwede ipandagdag dyan na hindi na natin napapansin. Meron ba? Oh, Meron. pakinggan nyo to, Ma'am Minerva Season, ha? Oh, pandagdag daw to. Pandagdag sa sweldo nyo eh. Pero ibinabawas sa atin buwan-buwan eh. Ganun ba? Oo. Ano yun? Ganun? Ito po yung systems loss. Aha. Dapat po, kita na natin yan eh. Pero ibinabayad pa natin dito po sa mga naniningil ng kuryente sa atin. Yung... Eh ngayon ho, mukhang lumalakas ang panawagan dahil sa nagiging viral na ngayon. Ang daming nagpo-post na kanyang electric bill ngayon. Ha? Oo nga. Ngayon lang napansin ng taong bayan, marami pala tayong binabayar na hindi atin. Binabayar natin yung gastusin ng ibang tao. Di ba? Yun palang sa Lifeline users, tuwan-tuwa tayo, pero yun pala ay galing din sa atin. Ako po. Di ba? Yung ipinagmamalaki nating diskwento para sa mga mahihirap, ay hindi pala diskwento yan galing sa pribadong kumpanya, kundi ang nagbabayad. Tayo Tayo rin po. nagbabayad. O, yung Akala PPP natin kasama discount. rin pala tayo. Yun na nga, oo. Nako. Anyway, nagpupulong kasi ngayon ng Senado. Ipasok natin ito, ha? Ang lahat daw po ng miyembro ng Senado, yung mga senador, ay nagpatawag ng All-Member Caucus kung saan tinalakay po ang paghahanda sa posibleng impeachment trial laban daw po kay BP Sara Duterte. Tiniyak din po ng Senado na may sapat na silang pondo. Yun ang maganda. Importante may pondo na maaari pong gamitin sa paglilitis sa pangalawang Pangulo. Yun. Sino to? Ha? Si Mar. Ay, ba't kasi wala naman lang nakalagay na magre-report? Akala ko, ayun, Mar, ikaw pala yung magre-report, Mar. Oh, hindi nilagay yung pangalan mo, Yes, Mar eh. Pasensya ka na. Yes, Jen. Jen Nelson, dinaluhan ng 11 senador yung all-member caucus kanina na ipinatawag ditong si Senate President Vicente Soto III. Tanging si Senator Robin Padilla lang ang dumalo mula sa panig ng minority bloc. Ayon kay Soto, kasama sa mga tinalakay ay ang agenda sa muling pagbubukas ng sesyon sa Lunes. At tinalakay din yung posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ang senador na magsisilbing judges may kanya-kanya na rin daw na paghahanda sakaling matuloy nga itong paglilitis. Sa panig ni Senator Panfilo Lacson, may kinakausap na raw siyang isang judge para i-briefing siya sa rules of court. Ito namang si Senator Pia Cayetano, sabi niya, abogado naman siya at kaya marami siyang baon na preparation at galing din naman daw siya sa mga previous impeachment trial dyan sa Senado. Sa panig naman ni Senator Rodante Marcoleta, sabi niya, hindi siya nagpe-prepare dahil ganun daw siya. Basta kung ano na lang yung dumating, darating.
Inalakay din sa caucus yung magiging timetable ng paglilitis, no, sakaling matuloy nga yan. Sabi ni Soto, mahalaga na mailatag nila yan dahil magkakaroon ng session break ang Senado sa darating na June 5. Kung sa May 11 daw nakaschedule ang botohan sa Kamara at kung agad na maitatransmit yan sa Senado, yung articles of impeachment sa May 12 o kinabukasan, sabi ni Soto, agad din nilang aaksyonan yan at magko-convene sila ng impeachment court sa May 13. Kung matutuloy yung paglilitis, sinabi ni Senator Lacson na maaari nilang obligahin na dumalo si VP Sara o depende pa rin daw yan sa pangalawang Pangulo dahil pwede niyang i-waive yung kanyang appearance. Siniguro naman ng mga senador din na magiging patas yung pagtupad sa kanilang mandato. Tiniyak din ng Senado na may sapat silang pondo para sa impeachment trial. Sabi ni Senator Lacson, mayroon pa silang 27 million pesos dahil nasa kalahating milyong piso lang daw yung nagastos nila sa pagpapagawa ng 6 na piraso ng official impeachment robe na gagamitin naman sa paglilitis. Jen, Nelson. Akala ko all member, bakit 11 lang? Kulang. Yun nga, Jen, all member yan, inibitahan silang lahat. So yung iba siguro nasa out of town, hindi nakadalo. So 11 lang ang nakadalo. At sa panig ng minority bloc, si Senator Robin Padilla lang yun nandun. Bagaman kanina, nandun naman din sa Senado si Senator Marcoleta na dumalo sa pagdinig ng Energy Committee pero hindi raw siya nagpakita doon sa caucus. Ayun, oho. Well, anyway, abangan natin. Pero umaasa ba sila na sasampa sa Senado ang impeachment? Jen, naghahanda sila kung posible. No? Yun nga ang sinasabi nila, lahat yan, nakadepende pa rin kung makakakuha ng sapat na boto sa plenaryo ng Kongreso yung impeachment. At kung yan ay ipo-forward. Dahil mahirap naman daw na magkagulatan, kaya ngayon pa lang, nagpe-prepare na sila kung sakasakali na makarating sa kanila yung articles of impeachment. Lalo ngayon, may pasta na ukol sa forthwith. Di ba? May pasta na Supreme Court. Kung kailan daw pala nila simulan gusto yung forthwith eh. Oo. Hindi pala naman agad-agad. Huwag lang i-delay. Huwag lang, yes. Huwag lang i-delay. Pero Oo. pwedeng paghandaan at kung kailan mo uumpisahan. Yun. Huwag mo lang i-delay. Kaya forthwith. Yung pala yun. Yun parang... Oo. Ang galing ng pagkakapaliwanag. Parang ano rin sabi yan ni eh. Yung, Senator Soto dyan, ang sabi ni Senator Soto dyan, yung decision na yun ng Korte, tugon dun sa inihain na petition, no? Yung specific petition na yun. Oo. Pero ang sinasabi ni Senator Soto, ang forthwith para sa kanya, agad-agad at kinabukasan din. Kung May 12 makakarating sa kanila, May 13, iko-convene niya na ang impeachment court. So para sa kanya, hindi sa kumbisido sa decision ng Supreme Court talaga. Ha? Ayaw talaga ni SP Soto. Ha? Nakahanda naman na daw sila dyan. So, walang dapat hintayan. Kung darating sa May 12, May 13, magko-convene na sila. Ayun, yun ang forthwith. forthwith pa rin naman yun. Madali pa rin talaga. Yun ang napagkaisahan nila. Eh, no? Kung kailan ka handa. Yan. Yun, forthwith. Mar, thank you. Yan po si Mar Gabriel mula naman sa Senado. Ano, ha? Pero ako ngayon, Kuya Benny, ha? So May 11 ba pirmaan daw? Botohan, Nason? Tama ba? Ito May 11 ang botohan sa impeachment sa plenaryo? Parang, Gumagawa na ako ng listahan eh. Sino ang sang-ayon, sino ang di sang-ayon, sino ang pabor, sino Pero ang meron di pa pabor. atang isang, nabasa ko kahapon, meron pang May 4 eh. Na hearing yung committee. Yung committee. Parang yun nga yung dadalhin sa... Formal ata. Oo, Kasi para- parang last day na lang isang araw eh. Oo. Kahapon, nung Wednesday. Tama kahapon. Ano ha? meron pang parang formal na iaakyat. Nagbotohan na sila. So 53, ang lahat ng bumoto, halos lahat ng miyembro ng House Committee on Justice ay bumabor na mayroong probable cause. Pero ito, sabi mo nga, so May 4, then May 11, magbobotohan na ang buong plenaryo. Ibig sabihin, lahat na ng mga miyembro ng Kamara de Representante. Yes, doon na makikita. Oho. Doon na makikita ang salin. Salin ba o boto? Boto muna. Boto muna. Ba't may salin? Di ba? Hindi, ito. April 30, deadline ng pag-usumite ng SALN ng mga opisyal at kawani ng pamahalaan. Iba palang storya yun. Yung tungkol sa Kasama ang salin. mga mababatas. May kinalaman ba rin ba SALN nila? Meron daw eh. Ganon? Oo. So bago magbotohan ng May 11, pagsusubitin sila ng SALN. Yes. May kinalaman ba yung SALN do sa pagboto nila, Kuya Benny? Sabi.
Ano yan, may kinalaman sa boto ng pabor o may kinalaman sa hindi papabor? Meron tayong mga impormasyon na natanggap nga na sinasabing kapag hindi pumabor sa impeachment, Oho. sisilipin yung iyong salin para sa iyong lifestyle check. Ganon. Meron ganong kuru-kuru sa loob ng Kongreso. Sabi naman ni BP Sara, ako din, naghahanap din ako ng mga pupirma dyan, tsaka hindi sabi ni BP Sara, ganun ikaw pala, gusto mo pala ako ipa-impeach ha? Ekis ka sa akin. Yun na nangyayari. Uy, balikan natin itong systems laws. Sige. Dahil ito, in fairness naman, no? Well, ang biktima nitong systems laws is taong bayan din. Dahil tayo Teka lang, nagbabayad ano ba yung systems laws, Kuya Benny muna? Ito yung mga ninanakaw. Hindi lang inanakaw, kundi yung merong sirang kawad ang Meralco, hindi na wala silang nasingil. Isisingilin po 'yan sa atin kahit hindi natin nagamit. No? Yun ang systems laws. Yes, yun ang systems laws. Now, ang sagot naman po natin dito, let's try to be fair also to Meralco. Paano na tayo magiging fair? Kung taasan po natin, itong systems laws, tanggalin natin na pabigat sa taong bayan, pero doon naman sa mga abuso na nagnanakaw ng kuryente, yung mga jumper, bigatan natin yung kaso, bigyan natin ng mahabang kulong. Abay, siguro naman wala na magnanakaw ng kuryente. Pero ngayon daw, di ba, parang 1 billion na ata pag nahuli kang nagnanakaw ng kuryente. Malaki na yata ang multa ngayon. Ewan ko lang kung totoo. Ang problema nga is hindi nga na-enforce ng gobyerno. Ang nangyayari pa is ang Meralco nagbabayad sa mga uniform personnel dati ng PNP para lang pasukin yung isang lugar para putulin yung mga jumper. Pagkatapos putulin yan, after few days, tandyan na naman. Bagay, kung ako nga naman electric cooperatives, kasi kung hulihin ko man o hindi yan, babayaran naman ako Ba't ko pa ipahuhuli? May kaaway pa ako. Tsaka, would you imagine? Ninanakaw yung kuryente mo, pagkatapos, may naniningil pa. Yun na nga. Hindi bali kung nagnakaw, ikaw lang mismo naglagay ng jumper. Hindi. May maglalagay ng jumper, sisingiling ka, buwan-buwan din. Pero hindi nga lang ganun kalaki. Isipin mo para silang subcontractor ng Meralco. Sarili silang kontador. Yung mga ganyan, wala tayong narinig na nakulong na ganyan. O nasintensyahan. Dapat yung mga ganyan, talagang binibigyan ng mabigat na parusa, no? Kaya eto, yung pag-alis ng systems laws na ito, siguro isabay nyo rito yung mga magbabiolate naman na magnanakaw para na mamaproteksyon na natin. Dahil time comes at malugi rin ang Meralco at bumaksak yan, ang tatamaan din po yung taong bayan. Siguro kung aalisin natin yan, malamang magiging aggressive ang Meralco na ipahuli yan. Kasi walang magbabayad. Hindi, actually aggressive ang Meralco. Okay. It's just that yung gobyerno hindi ganoong ka-aggressive manghuli. Di ba? Nakaw po ito Totoo. Bakit hindi natin hulihin? But gaya niyan, ako, nangungupahan ako may umupa sa apartment. Yung umupa sa apartment, nagnakaw. Nung nagnakaw siya, nalaman na Meralco, tinanggal yung kontador. Pagtanggal ng kontador, lumayas yung nangungupahan. Nga. Tapos ang sisingilin yung may-ari ng apartment. Check yun. Ganun ang mangyayari. Bakit hindi nyo habulin yung nagnakaw at kasuhan nyo? Di ba? At syempre, testigo, etong may-ari ng apartment. And of course, pagka hindi talaga nakasingil yan, that's the time, damay ka. Bakit pinayagan mo? Pinaalis mo, meron palang problema yan. Yung mga ganon, di ba? Nako. Wala hong malinaw na suporta ang ating gobyerno pagkarating dyan sa usapin ng nakaw na kuryente. Ano ba nangyari sa Senado nung itanong ito, Jen? Mukhang sa part ng Senado, teka lang, ito yan Dahil sinasabi yata ni Manang Aimee na nakakashock daw at lumobo bigla. Nagkaroon ng triple pa. Electric bill shock. Yan daw ang ngayon, ang damdamin ng taong bayan. Bakit tumaas ng triple? Meron yata Andiyan yata, nagsalita yata si Manang. Sige.
Kaya pakinggan natin. Pakinggan natin si Super Ate. Ano ba masasabi mo dyan? Hindi lang sa social media, kundi direktang daing na ang bill shock ay lumalaganap dahil sa Meralco at gulat na gulat ang mga tauhan kung bakit lumobo ang mga bill nila, yung iba sabi triple pa. Ayun. At kapag ka inisa-isa mo, yung mga binayaran mo, nakalagay doon, kalahati pala noon, hindi naman ikaw nag-consume. Di ba? Yung nagbabayad ng electric bill. Sa pagdinig po ng Protect Committee, sabi po ni Super Ate, ang Meralco kung bakit umabot na po ng 75 centavos per kilowatt hour ang itinaas sa generation charge. Karamihan naman daw po ng generation plants ay mula po sa coal, hydro, at iba pang renewable energy. Kaya hindi raw dapat ito apektado ng krisis sa langis. Hindi naman siya gumagamit ng crudo, no? Oo. Sabi naman ni Ginoong Lawrence Fernandez, Yan. ito po yung Vice President ng Meralco, Head of Utility Economics, Meralco. Ano sagot niya? Pakinggan natin. Mr. Fernandez? Grabe naman, patong-patong na to. Yung generation charge, may charge na. Tapos double up pa sa system loss. And parang nawiwili kayo sa kadadagdag. Sinulatan na rin po namin yung BIR Masagot. at humihiling kami na kung po pwede marekonsidera yung definition ng gross receipts para sana ay hindi na mapasama dito yung system loss charge. System loss, oo. Bakit yung system loss nasa VAT pa rin? Oo, kasi that's prospective eh. Hindi pa nangyayari yun, bakit tataksan na? Yun daw isa pa sa himutok nila. Mantakay mo yung nakaw, di ba tayo nagbayad? Tapos yung ninakaw pala, may buwis pa pala. May buwis pa, may tax pa tayo. May tax pa pala yun. Di ba? Sumagot po si Ginong yan, si Francis Juan yun ng ERC. Sa ngayon ng chairman ng ERC. Well, yun daw po ang pinagtatalunan nila ngayon. Paano ba aalisin yung systems loss? Si Senador Marcoleta, yun din ata ang naging punto ng pagkatanong pagkatapos ni Senadora Amy. Pakinggan natin. Senador Marcoleta tayo. Ano ba sabi niya tungkol diyan sa systems loss? Sen? Huwag mong ipapasa sa consumer ang mga gastusin na hindi ng isang distribution utility na hindi naman nakapagbigay ng benepisyo sa kanya. Maliwanag na maliwanag. Nasira yung metro. Non-technical po yun. Yung filthy rates. Ninakaw po ng maraming mga magnanakaw ng kuryente. Bakit po natin ipapapasan? Yun po yung gusto kong tingnan natin. Saka ba o hindi? Hindi po ako kontra. O yan, yung gusto ko yung walang kontra eh. Of course. Opo, tama po yan. Pero pagdating po dyan, kaya nga po talagang masigasig ang komisyon ngayon na mag-conduct ng rate reset ng ating mga private distribution utilities dahil sa loob ng mahigit 10 taon na hindi ito nagawa. Ngayon po ay tumatakbo na ang ating rate reset at kasama na nga sa Group A ay yung Meralco. Kaya't patuloy ang ating mga pagdinig at hopefully by middle of this year ay magkaroon na tayo ng panibagong singil para sa Meralco. Para nakita na po natin kung ano lang talaga dapat yung ipapasingil sa kanya as yung return niya on kanyang investment pagdating sa pag-provide ng distribution service niya. So, Ayun. Pero in fairness naman, Kuya Benny, Kuya Nelson, sa part ng Meralco, sabi niya, mandato ito ng batas sa amin. At ang totoo, pass-through lang ito eh. Yung sinisingil namin na yan, systems loss, etc., ay hindi naman daw pumapasok sa kita ng Meralco. Kundi iyon ay ibinabayad din pala nila Sa gobyerno. sa gobyerno. Well, ibinabayad mo nga, isipin na lang natin, reasonable pa ba yun na yung systems loss na hindi nga naman pinakinabangan ng taong bayan, siningil mo na sa kanya, tinax mo pa? Di ba? Yun ang hindi talagang kumbaga, masashock double dead talaga. ka double dead ka ron Di ba? Yun ang tawag doon kumbaga, sinaksa ka na dahil doon sa hindi mo naman nagastos at ikaw ang pinagbayad, abay, may buwis pa. Yun. Doble tama mo. Di ba? So, sa halip na nakatulong po tayo sa ating mga kababayan, at gaya nung pinopropose nga ni Senator Marcoleta, na yung mga maliliit naman ng bill, ilibre na natin. Yun. Kaysa yung bigyan pa natin ng mga ayuda, di ba? 200 kilowatts per hour, buwan-buwan. Lahat ng mga yan, kung itutumbas daw sa peso yan, mga aabutin ng
2,500 pesos. Buwan-buwan. Para maliit. Pero malaki ho yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, dagdag yan sa sweldo natin. Hindi na kasi babawas sa atin yung 2,500. Pagka 2,500, libre ka na. Basta 200, 200 kilowatts per hour. Monthly, dapat automatic ay Libre sa kuryente. libre na. Doon mo na tanggalin sa mga ayuda, etc. Mas maganda yun eh. Yan na nga. Alam mo bakit? Oo. Kasi yung ayuda na cash ang bibigay mo eh. Kadalasan na pupunta pa sa hindi dapat puntahan yung pera. Tsaka wala na magpapapogi doon. Oo. Di ba? Wala na. Hindi na gagamitin ng politiko. mga politiko. Yan. Di ba? Oh, At hindi ito, na. yung perang yun, sigurado mong nagamit talaga sa pamilya, hindi sa sugal. Yan. Kuryente yan, ha? Oo, Kuryente. kuryente. Di ba? Eh, ang Pagka ginamit nyo sa sugat, kukuryentehin po kayo dyan. Ang problema, dagdagan ko ang problema. ano? Ano yan? Pagdating daw ng September, ang binibili nating bigas ay magiging 62 pesos per kilo na. Akala ko ba 20? Kala 20 na lang. Oo. And then, si Secretary Francisco Laurel Jr. ang nagsabi nito eh. Ang dahilan, mataas ang fertilizer, presyo. Ay, ang abono. Apektado nung State of Hormuz. eh. Hindi rin makadaan yung abono doon sa Strait of Hormuz. Hindi. Hindi. Mula Abonado. daw 1,650 pesos, ang fertilizer 3,000 piso na. Naku. Na doble. Halos times 3. Doble nga. Doble. Oo. Ayun. Kaya pagdating daw ng September, meron pa tayong tagtuyot, 62 pesos ang bigas. So wala ng 20, ganun ba? O yung sa mga targeted na lang yung 20 pesos? Ayan ang Kadiwa na lang. targeted naman talaga. Kaya Pero may 20 pa rin. Eh, Pero hindi ko- yung mga well-milled rice, gaya niyan, Hindi ko alam dyan kung saan hanggang aabot yung benteng bigas. ganon? Kasi di ba subsidized ng ano? Oo, yun, eh. subsidization. Yung, Hindi naman unlimited ang pondo ng gobyerno, di ba? yun na nga, lalo dyan sa bagay na yan. Oo. Ay, saglit lang, inom lang akong sa labat. Ano, ha? Huwag ka muna alis, ha? Hindi, inom lang ako sa labat. Medyo magbe-break muna tayo. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Oy, 5:35 na. Samantala, bati muna tayo, Benny. Happy Oo. birthday daw kay Marisa Guzman ng Angono, Rizal. Happy birthday din kay Anastasio Palatao. Ba? Yan, talagang Uy, birthday din pala ni Pinky Gaspar Uy. ng Kawayan, Isabela. Ayan. At binabati rin natin si Kuya Benny Libalia Sr. At kay Kasani Correa dyan sa San Diego, California. At kay Mami Rose, kumusta po kayo dyan? Bati na rin natin si Ramon Balay. Yun. Boss Ramon, happy birthday. At kay Kuya Resty Bugarin dyan sa South Korea. Ayan, sana'y nasa mabuti po tayong kalagayan. At binabati rin natin ang mga nasa Czech Republic. Czech Republic, Kuya Benny. Bakit? Ano meron sa Czech Republic? Siyempre, di ba, dyan nahuli si Saldico eh. Diyan siya kasi nag-check-in. Na-check in, pero nag-check out. Nag-check out siya. Oo. Kahapon, ipinatawag po ng Pangulong Bongbong Marcos para makausap ang ambasador ng France at ang charge d'affaires ng embahada ng Czech Republic. At siyempre gusto nila malaman kung ano nga bang nangyari kay Saldico. Di ba? Ano ba talaga? Nahuli ba? Napigilan ba? Na-aresto? Na-stop? Stop o ano? Ano ba talaga? Pakinggan natin, ano bang napag-usapan? Yusek Claire Castro. Anong sabi? Anong sabi ng ambassador o ng charge d'affaires ng Czech Czech Republic. sa Pangulo? Sige po. Pahayag or information ang ating Pangulo sa Czech Republic. Pero hindi na po napagbigyan ang Pangulo dahil sa may sinusunod ang Czech Republic na international law, European and national laws. At sabi po niya kung pwede nga po na makahingi pa ng tulong mismo sa gobyerno ng Czech Republic para mas marami pang impormasyon na maibibigay dahil nga po kahit si Secretary Vida ang pumunta sa Czech Republic ay hindi na po nabigyan ng additional information. Pero ang tugon lamang po nila ay makikipagtulungan sila ng naaayon sa kanilang batas.
makikipagtulungan ng naaayon sa kanilang batas. Ano pa yung- Ang dapat siguro na ipaliwanag dyan ni Yuse Claire, ano ba yung batas na yon na nagpipigil sa Czech Republic na ilabas yung tunay na impormasyon? Yun nga. Oo. Yung ba ay nasasaklaw ng kanilang Data Privacy Act? Meron ba silang tinatawag na privacy law? Ano po ba yan? No? Kasi yung po yung inihintay na sa halip, alam niyo po, bilang spokesperson, hindi ko po kayo tinuturuan, ano po, ito po lang, dahil ang inyo pong lingkod ay naging spokesperson din. We create more answers rather than questions. Dapat po yung sagot ang naipaliwanag po natin sa taong bayan para humalaman natin kung ano ba talaga yun nangyari. No po? Hindi naman para sabihin natin na nagsinungaling ang Pangulo. Wala naman mahihita ang Pangulo kung magsisinungaling siya tungkol dyan. No? Pero ang sinasabi natin dito, gustong makakuha ng linaw ng taong bayan yung kasagutan. Ano ba yung talaga nangyari? Pero yung sinasabi natin na ang Pangulo ay nagsinungaling, abay, sino ba naman ang gustong Pangulo na magsinungaling, no? Ay, hindi. Maaring nagkamali ng bigay na impormasyon. Hindi daw nagkamali. Oh, hindi ba? Hindi. Oo. Ang sabi nila ay, ang sabi daw, Benny, Mr. President, you are correct in your information. Oh, sinabi yan? Hinihintay ko. Sige nga, meron ba ganon? Nakalagay dito oh. Totoo ba ito? Mr. President, you are correct in your information. Nasaan yon? Totoo ba ito? Ay, ba't nandito? Ito, narinig Ay, na to. basahin mo, Mr. President. Pero wala ba tayo nakuha ano na ito? Yung interview doon Hindi, sa yun ano? nga yung hinihintay ko Oo, meron ba? Wala? Wala sino paano? nagsabi nito? Paano sinabi to? Ayun nga. Di ba? Teka, hanapin ko na. Hanapin ko na kung totoo yan, ha? Mr. President, you are correct. Well, yun nga ho'y sinasabi natin dito eh. Yung, alam nyo, napakaliit na istorya, medyo lalong lumalim na lumalim. Di ba? Oo. Ayan Ay, wala. Wala lumabas. Parang hindi ata totoo. Mukhang tayo na fake news, ha? Hindi, sana naman hindi fake Ito news muna, to. kausapin muna natin ito. Ay, balikan natin yung ating usapin sa Department of Labor dahil Hanapin natin yan. dahil yung Labor Day, Sige. dito natin malalaman kung totoo yung sinasabi Yes, mo. Yung regalo sa Labor Day. Yes. Okay? Ito ba talaga apelido ni Sir Patrick? Oo, Patriwirawan. Tama ba? Hirap, ano? Patriwirawan Jr. Ayun. Okay, Director ng Bureau of Local Employment. Sir Patrick, magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo, sir, at sa inyong mga taga-subaybay. Well, Sir Patrick, bukas po ay Mayo 1. Dito po sa amin, sa Saganang Mamayan, ay nais po naming ipakita sa taong bayan na darating ang panahon na ang Mayo 1 ay hindi araw ng pag-aaklas para ilabas ang hinaing, kung hindi araw ng pagdiriwang para ikaw ay magkaroon ng trabaho, para ikaw ay madagdagan ng sweldo. Sa araw na pong yan, ay ano po yung magagandang balitang maibibigay natin sa ating pong mga manggagawa? Yes, sir. Naghanda po tayo ng malawakang job fair po bukas sa araw po ng paggawa. Mayroon na po tayo na italang mga 94 job fair sites nationwide. Sa bawat rehiyon po ay meron po tayong inilaang mga job fair sites po dyan. Umabot na po sa 237,000 po ang vacancy sa mga bakanteng trabaho. At nasa 2,400 na po ang mga participating employers po natin sa buong bansa. Ayun. Talagang lumaki na po. Pero about ho sa sweldo, meron pa ho tayong magandang balita sa pagdagdag sahod ngayon? Ay, naputol. Okay. Pag sweldo na talaga na pag-uusapan, bigla na puputol. Meron yata 1,200 na hinihingi sa NCR. Bigat naman nun. Parang July yata ang nakabasa ko, parang July magdedesisyon. May petisyon nakapile May petisyon nakapile, pero wag naman ganun dahil baka buong buwan na yun. gaya nung
Napakasakit nun. Oo. Napakasakit nun. Na, alam mo, isa pang problema natin, ibabalansin mo kasi yan eh. Yes. Doon sa mga investor at doon sa mga manggagawa. Isa ngayon nakita naman natin talaga nga namang... Napakahirap talaga. Oo, mahirap. Magnegosyo. No? Pabaksak ng pabaksak ang ekonomiya natin pagkarating sa dahil dyan sa sweldo rin. No? Dahil hirap na talaga rin. At pataas ang sweldo, ang tao naman, pataas din ang binibili. Naku po, yun, Kaya- totoo yun. No? Oo, kaya, Nagbabanggaan eh. No? Oo, meron tayong tinatawag na damn if you do, damn if you don't. Di ba? Talagang napakahirap balansehin. Kawawa rin yung mga gumagawa nito. Lalo na ngayon, Benny. Alam mo ba, kahapon nag-close ang piso ng 61.30, di ba? Ngayon Nako, mas mas matindi. matindi ngayon. 61.50 plus. Nako. Magsi-62 na. Nako, pamahal po ang dolyar. Ibig sabihin yan, pagka kinonvert mo yung presyo ng mga binibili natin sa ibang bansa, tumataas din po yan habang nagmamahal ang dolyar. Bumabagsak po ang piso. Matindi, oh. Another record low. Nako po. At ang sabi daw po dito, ang US dollar daw ho kasi ay unusually strong. Ba? Yun daw ang dahilan. Peso sinks due to unusually strong US dollar. Yun kaya yun? Isipin mo- O talagang mahina ang piso? Isipin mo, imprenta sila na imprenta tapos walang walang backup na gold reserve. Nako. Di ba? Hindi ko alam ba't pumapayag ang buong mundo na ganyan ginagawa ng Amerika sa atin. Di ba? Tapos lumalabas pa na tayong merong gold reserve. Ang pera natin, tayo pa yung lumalabas na agrabyado dito sa nangyayaring ito. Isipin nyo, ang taas. Magsi-62 na. Matindi yan, no? Ay, nako. Ito ang balita, ang sabi dito ni Yuse Claire Castro, there was no error in President Marcos Jr. previous announcement. Sino nagsabi? Si Yusek. Yusek Claire. That former lawmaker Saldico has been detained in the Czech Republic. So ito daw po ang sabi ng charge d'affaires na si Eva Tenzin. Talaga daw pong na-aresto, hindi ginamit yung aresto nga pala, no? Dahil napahinto. Iba ka daw yung aresto. Iba, napahinto. Napahinto. Sa at English, napa-stop. napa-stop. At naditine sa Czech si Saldico. Iyon. At wala nang ibinigay na iba pang detalye kung gaano siya katagal na detain, ilang oras, di ba? Kasi baka naman 3 minuto, gano'n. Wala na pong ibang detalye niyan. Ayan. Well, ang problema ho natin ngayon ay ito namang lumabas pong muli ito medyo matagal nang hindi natin nababalitaan, Kuya Benny. Ang pangalan po ni Orly Gutesa ay muli na naman pong lumutang sa mga balita. Dahil naman dito sa paglalantad ni dating Congressman Mike Defensor ng isang video. At sa video na yan, kasi ang video na ito, ang kinakapture lang talaga yung audio eh. Kasi ito ay parang usapan ng asawa ni Gutesa tungkol dun sa kanyang testimonya sa Senado. Na di umano, pagkatapos niyang tumestigo doon, ay mayroong kumausap sa kanya at pinabasa ng bagong affidavit. Kuya Benny. At doon nakalagay sa bagong affidavit na siya daw, di umano ay tinakot lang na tumestigo at bibigyan ng pera nung ilang grupo, kaya tumestigo. Pero ang sabi niya, hindi ko magagawa yan. Kaya mula noon, nagtago na si Gutesa. Sige nga, pakinggan nga ho natin itong video inilabas
ni dating Secretary Mike Defensor. ang dami niyang dating posisyon eh. Secretary, Congressman. Sige po, pakinggan po natin. Telepon, lumilipat ba? Hello? Inaanto ka na? Matulog ka na? Ano yan? Nandiyan ka sa kwarto? Ha? May na po. Lakas ang boses. Nagingi. Tumawag si kuya. Kinukumusta ka? Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na yung binibidyohan ka para may record. I-record kami, i-record namin. Yung tungkol dun sa affidavit na sino ba may gawa nun? Ikaw o sila? Sila. Ina-record na wala? Sabi-sabihin? O, sabihin mo ko lang ano nangyari doon para may record namin. Yun nga, binidyoan ako ng nakaraang araw. Tapos pinasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi naman totoo. Na idinidi na si Maclean na pati si Defensor. Na sinabi nila doon sa statement na pinangakuan ako ng pera, babayaran ako. At sinabi pa doon na hindi masaya, wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Romualdez. Yun lang nakalagay doon na ayaw ko dapat pirmahan. At hindi naman ako gumawa ng statement na yun. Sila naman. Yun lang ang pinirmahan mo? Yun lang yun lang yung nasingit doon sa ano ko. Saan ba yan? Sa pinakahuli? Hindi, nasa na yun. Parang na Gitna? 9 sa 12 yung kita ko doon. Tapos may upang 24 number. Ba't ang haba naman? Sila gumawa eh. Pero yung affidavit mo nung una, andun pa yon. Wala yun, ibang Bago na yung ginawa. May ginawang panibagong affidavit para basahin mo. No, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam kung ano. Idadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yun yung sabi eh. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko magawa. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala nang maggugulo dyan sa inyo. Wala naman ang gugulo sa amin, Sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang gugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan, gusto ko nang gulong-gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog-tulog. Mag-ano ka muna, bago ka matulog, minom ka muna ng maligang na tubig. Para ma-relax yung muscle mo. Ayan. Yeah. Pero nakakaawa din yung Gutesa, ano? Oo, talagang nakita mo hirap na hirap siya ngayon, di ba? At Kaya hindi mo rin mapalagay. Hindi mo rin maisip, hindi mo rin masabi na bakit bigla kang nawala? Bakit ayaw mo na lumutang? Hindi ba? Kasi kahit na sino man siguro, pagka nangyari yan sa inyo,
ikaw na nga nagmagandang loob na magsabi ng kung ano talagang nalalaman mo, tapos ganyan pa mangyayari, minabuti na nga niyang magtago na lang. Baka hanggang ngayon, hindi pa yata nakikita kung nasan ito no? Hindi pa Hindi pa. Ay talagang nakita mo. Ayun, patinga mo ka, ayaw pakita. Di ba? Ayaw talagang ayaw niyang masunog kung nasaan siya. Kaya ang sabi dito ni Mike Defensor, kung maaari ay mabigyan ng protective custody itong mga testigong ito, Kuya Benny. Hindi lang si Orly Gutesa, kundi pati yung mga dating sundalo. Ako nga lang naman ay nagtataka na, hindi ba? May mga nagbibigay ng impormasyon na possible mong magamit para malutas ang isang napakalaking kaso, pero parang binabaliwala lang, di ba? Hindi pinababayaan. Samantalang, makukumpara niyo mga babayan Samantalang yung dalawang babae, natanda mo yun, yung na nakatago pa mukha, na wala namang sinabi. Nabigyan pa ng plataforma para... Ay, sasabihin lang, hindi yun, napunta rito si Carly Discaya, tanungin kung dapat na kami umalis dito, pinapaalis na ho kami. Parang wala naman masyadong bearing sa kaso. Di ba? Gano'n ka-importante yung testimonya ng dalawa para bigyan mo pa ng oras at panahon, dalhin mo sa Senado, compare dito sa mga taong talagang ang daming impormasyong isiniwalat. Ayan nga. Kaya siguro ay tayo ay hindi naman tayo nawawala ng pag-asa. Dahil alam natin, bukod sa mga taong ito, meron mo talaga naglalapat ng katarungan. Hindi ba? Kapag kaya nang naglapat ng katarungan, ayaw mo man, gusto mo man, ay mangyayari po yan. Di ba? O kaya sana ay matauhan yung madami. Matauhan kayo habang may panahon pa. Yeah. Sinasabi natin. Katulad nito, si Saldico ay nasa France na pala. Nag-a-apply na ng asylum. Naku po, ano pa kayang susunod na pangyayari dito? Kuya Benny. Nakita kasi natin doon na talagang yung nangyari na lang kay Harry Roque, di ba? Na sinasabing aarestuhin na at ibabalik na sa Pilipinas, na hanggang ngayon ay nandoon pa. Yun na yung magpapatunay na talagang magiging mahirap para kunin si Saldi. Pero, well, marami tayong naririnig dyan. Yung iba sinasabi, hindi, talagang ayaw rin pauwiin yan. Dahil sa halip na makatulong yan sa bansa, lalong lalaki lalong pag-uusapan yung tungkol sa flood control project na yan, no? Lalong magkakaroon ng magkakabukingan. Magkakabukingan, no? Kaya ang ginawa wag na lang. Diyan na kayo habang gusto niyo dyan. Ako, so wag naman sana. Sana po ay, kasi ang mga kababayan natin, lahat tayo, yung mga nagrereklamo na ang taas ng singil sa kuryente, meron kayong systems loss, tingnan nyo mabuti yung bill ninyo. Yung systems loss ninyo, piso, 2 piso. Pero yung ninakaw sa kaban ng bayan, trilyon po yun. Yun po ang dapat nating habulin, di ba? Kung kayo ay maingay dahil sa pinagbabayad tayo ng buwis, o pinagbabayad tayo ng systems loss, pinagbabayad tayo ng mga lifeline, yung mga mahihirap na hindi makabayad na kuryente, tayo ang nag-aabono, dapat po tayong mas maging maingay dahil kinulimbat po yung kaban ng bayan Hindi ba? Oo. Para tayong tinanggalan ng kalahating katawan. Parang gano'n na natanggal sa atin Kung ang tawag nila dyan, ginisa tayo sa sarili nating mantika. Tapos nga hindi ho maibigay yung ating mga kailangang serbisyo. Kasi wala nga pong pondo. Babaha kapag may tagbaha. Dahil nawala nga yung flood control. Ang natira ay flood na lang. Flood na lang. Iyon. Di ba? Ay, no, napakahirap, no? Well, parang helpless. Alin? Paano na tayo? Wala tayong oras. Oo, wala na tayong oras. Well, lagi pong kulang ang ating oras dito sa Ganang Mamamayan. Pero lagi pong tatandaan,
yung totoo lang ang maririnig nyo rito. Tama. At wala tayong fake news. Isang bagay na gusto nyo man, ayaw nyo man, yan man ipabor sa amin o kontra sa amin, Bay maririnig nyo. doon tayo sa totoo lang. Oo, para Hindi- ho tunay na impormasyon ang Yeah. marinig nyo. Paano? po? Hanggang sa susunod po nating balitaktakan. Sa saganang mamamayang programang paborito ng bayan. At pag umaga, alas 5, ay nako, gising kayo dahil may dalawang gwapo sa 100%. Bye! Bye.